Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Ipon ng isang pamilya sa loob ng isang taon na umabot sa 2.3 million pesos. Kakaibang depensa ng isang lalaki sa sinalihang palaro noong kanilang party kinaaliwan online. Kabundok na prutas na inihain ng isang pamilya noong bagong taon, trending. 13-year-old boy na beat ang video game na Tetris matapos ang 3 dekada. At Enrique Hill may sweet birthday message kay Liza Soberano. Netizen may napuna sa pagbati ng aktor. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ni yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Ipon Challenge accepted! Napasana all ang mga netizen sa isang pamilya mula General Santos City. Mula kasi sa kanilang alkansya ay nakalikom sila ng mahigit sa tumataginting na 2 milyong piso. Ito ang kanilang sama-samang naipon sa loob ng isang taon. Paano nga ba umabot sa ganito kalaking halaga ang ipon ng kanilang pamilya? Narito panuurin sa trending report ni Pamela Adriano. Isa na marahil ang pagsalubong sa taong 2024 sa pinaka-espesyal na pagdiriwang ng bagong taon ng isang pamilya mula General Santos City. Sa kanila kasing pagsalubong sa bagong taon, kanilang binilang na ang pinagtulungan nilang ipunin noong nakaraang taon na umabot lang naman ng 2.3 million pesos. Sa video na in-upload ng isa sa mga miyembro ng pamilya, makikitang puro tig-1,000 ang binibilang mula sa 6 na kahong pinaglagyan ng kanilang ipon. Bawat miyembro ng kanilang pamilya ay may kontribusyon sa ipon. Galing daw ito sa sobra sa kinikita nila mula sa kanilang negosyo. Umabot daw sa 20,000 pesos kada araw ang kanilang pinagsama-samang ipon. Kaya naman hindi na nakapagtatakang umabot ito ng higit sa 2 milyong piso. Pero hindi lang sa pag-iipon nagtulong-tulong ang pamilya dahil tulong-tulong din ang lahat ng miyembro sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Naisipan daw nilang mag-ipon dahil gusto nilang bumili ng van para magamit daw ng kanilang pamilya para na rin sa kanilang negosyo. Ang sobra naman sa kanilang ipon ay ilalaan sa kanilang investment. Payo naman ng uploader, para sa may mga negosyo, importante anya ang pag-iipon. Hindi naman daw kailangang malaki ang halaga ng may ipon. Sa ating next viral story, fruitful. Sa tuwing sasapit ang bisperas ng bagong taon, tradisyon na nating mga Pinoy na kumapit sa feng shui sa pag-asang umakit ng swerte para sa parating na taon. Sa ating next viral story, fruitful. Sa tuwing sasapit ang bisperas ng bagong taon, tradisyon na nating mga Pinoy na kumapit sa feng shui sa pag-asang umakit ng swerte para sa parating na taon. At isa sa mga pinakasikat na paniniwala natin ay ang paghahain ng 12 bilog na prutas sa hapagkainan na sinasabing sumisimbolo sa pera, bagay na kapos ang marami sa atin. Pero sa pakulo ng isang pamilya nitong nagdaang salubong sa 2024, aba mukhang desperado na talaga silang humakot ng pera ngayong taon. Kung ano ang maswerteng pakulo na ito ng pamilya Murcia silipin sa trending report ni Arnold Herrera. Ampaw,
Prosperity Bowl at ang pinakapatok sa lahat, 12 bilog na prutas. Ilan lamang yan sa mga kilala at kinalakihang pampaswerte at pang-akit ng pera ayon sa Feng Shui, lalo na sa tuwing sasapit ang bagong taon. Ngunit laking gulat ng mga netizen matapos i-level up ng isang pamilya mula sa Gabi Cordova sa Cebu ang paniniwalang ito. Sa online post ni Sheena Baguio kasama ang kanyang nobyong si Ivan Morcia, ang aakalain mong typical couple picture ay may gabundok na pasabog pala. Dahil tampok din dito ang hapagkainan na punong-puno at nag-uumapaw sa bilog na prutas bilang pagsalubong sa bagong taon na halos isang dekada na palang tradisyon ng naturang pamilya. Ilan sa mga prutas na inihain ng pamilya ay mangga, ubas, bayabas, orange, mansanas, rambutan, lanzones, mangosteen at melon. Kinabukasan, agad nila raw itong ipinamahagi sa kanilang mga kaanak, kaibigan at kapitbahay bilang pagbabalik tanaw, pasasalamat at pamamahagi ng kanilang blessings na natanggap. Samantala, good vibes biroan naman ng hatid ng mga netizens sa comment section. Anila, ang tunay na maswerte raw ay yung mga fruit vendors na humakot na malaking kita dahil dito. Sa ating next trending story, matira, matibay. Tiyak marami sa atin ay lumalahok sa mga palaro mula sa kaliwat kanang Christmas party noong Disyembre. Sure din ako na may iilan dito present sa bawat pag-games para makalikom ng mga papremyo at para may pera noong holiday season. Kaya naman, viral online ang video na ito, tampok ang isang palaro na putukan ng lobo. Ang isang player dito, nagpamalas lang naman ng kakaibang depensa para maprotektahan ang lobo mula sa iba pang mga manlalaro. Nanalo naman kaya siya? Alamin ang resulta sa trending report ni Liway Abbas. Noong nakaraang holiday season, kaliwat kanan ang mga party. Nako, sure din ang mga palaro na always present na nagbibigay buhay sa mga naturang kasiyahan. Aba syempre, hindi rin naman siguro kayo sasali kung wala itong kaakibat na papremyo. Kung ikaw ba ang tatanungin, all-out energy rin ba ang ibibigay mo para manalo? Ang isang manlalaro kasi na ito, tila yata matindi ang pangangailangan dahil sa kakaiba nitong depensa para hindi maputok ang lobo sa kanyang binti. Kapag pumutok kasi ang mga lobo na nakakabit sa magkabilang binti, ay automatic ng talo. Kaya ang manlalarong ito, todo bigay na sa kanyang energy para maisalba lamang ang nag-iisang lobo na natitira para tanghaling panalo. Dahil sa kanyang ipinamalas, napatanong ang isang netizen kung sino ang nanalo. Saad naman ng video uploader, natalo raw ito dahil pumutok ang lobo sa sariling kagaslawan. Ang amazing manlalaro, naghatid ng good vibes sa netizens at ang video ay umabot na sa 2.6 million views. Para sa ating next viral story, first human to beat Tetris. Karamihan sa mga millennial at Gen Z ay hindi maitatangging nawili noon sa paglalaro ng sikat na puzzle video game na Tetris. Bagamat simple lang ang mechanic sa larong ito, masasabi pa ring very challenging at talagang hook na hook ang mga players dito. Kaya naman gumawa ng ingay ang umano'y pag-beat ng isang 13-year-old na lalaki sa Tetris kung saan umabot ito sa tinatawag na kill screen o yung glitch ng laro kapag narating na ang end. Kung paano ito nagawa ni Wilson aka Blue Scooty, panoorin sa trending report ni Millie Borja.
30 minuto lamang ang kinailangan ng 13-year-old na batang lalaki para mabit ang classic video game na Tetris matapos ang 3 dekada. Siya ay kinilala bilang si Willis Gibson o mas kilala sa kanyang YouTube channel bilang Blue Scooty na nakapagtala ng nakakamanghang record sa nasabing laro. Umabot si Willis sa level 157 bago marating ang final kill screen ng laro. Ang punto kung saan nagiglitch ang code ng laro dahilan para mag-crash ito. Para sa mga gamer, partikular sa mga naglalaro ng Tetris, ang larong ito ay maituturing na unbeatable dahil di gaya ng ibang games, wala itong scripted na ending. Kaya naman wala pang nakararating sa kill screen mula noong binuo ito ng Soviet software engineer na si Alexei Pachitnov noong 1985. At ayon sa ilang reports, maliban sa pag-beat ng game, mayroon pang 3 record na naitala si Willis. Ang total score na umabot sa 999,999, level achieved na level 157, at total number of lines. Ang video ni Willie umabot na sa halos 2 million views sa YouTube at nakatanggap ng 24,000 likes. At para sa trending showbiz balita, ipinagdiwang ng aktres na si Liza Soberano ang kanyang ika-26 na kaarawan. And of course, kabilang sa mga bumati rito ang aktor na si Enrique Hill na may iniwan pang pangako para sa dalaga. Pero ang isang netizen may napansin sa birthday greeting ni Enrique kay Liza. Ano naman kaya yan? Narito ang report ng ating showbiz angel. I'll always have your back no matter what. Yan ang pangako ng aktor na si Enrique Hill kay Liza Soberano na nagdiwang ng kanyang 26th birthday. Si Enrique hangad sanang kapiling ang dalaga sa special day nito. Nirepost naman ng aktres ang naturang birthday greeting at sinabing forever grateful siya kay Enrique. Idinaan ni Liza sa isang Instagram post ang celebration para sa kanyang ika-26 na kaarawan bilang ilang shots mula sa kanyang Tumblr girl-inspired photoshoot. Nagpaabot din ng pagbati para kay Hope ang ilang celebrities gaya nila Nadine Lustre, Pia Wurtzbach, Iza Calzado at Julia Barreto. Pero may napuna ang isa raw dating Lizgen fan dahil tila very supportive friend na lang anya ang datingan ng message ni Enrique. Naiiba sa mga dating nitong pagbati na mayroong sweet endearments gaya ng my love o kaya na may my one and only. Hirit pa nito, nasaan na rin daw yung I love you. Mga gunita na noong unang bahagi ng 2023, umugong ang umano'y hiwalayan ng Lizgen, bagay na pinabulaanan ni Enrique Hill. Si Liza Soberano ay kabilang sa 100 Most Beautiful Faces of 2023 na inilabas ng TC Candler. Ito ang ika-9 na beses nakasali sa taunang listahan ng may mga pinakamagandang mukha ang aktres. Noong nakaraang taon, ibinunyag ni Liza ang kanyang planong sumabak sa Korean entertainment. Habang sa darating na Pebrero naman, nakatakdang ilabas ang kanyang Hollywood debut film na pinamagatang Lisa Frankenstein kasama sina Cole Sprouse at Catherine Newton. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng pamilya na together na nag-ipon. O diba talaga namang nag-join forces sila at nakalikom ng halos or more than, hindi natin sure, pero almost 2 million pesos. O diba amazing! Kaya naman po nakakabilib at talaga naman dito rin natin nakita na kapag ang buong pamilya ay sama-sama, kahit ano pwede at kayang-kayang ma-achieve. At syempre, maganda po itong ehemplo, lalo na po sa mga mas nakababatang mga miyembro ng isang pamilya. Turuan po silang mag-ipon, ituro po sa kanila ang value ng pera at syempre, turuan po sila na maging masinop at maging wais. Hindi naman po natin may iwasan, di ba, na gumastos, kasama na sa buhay yan. Pero ang pagiging wais at masinop sa paggastos at sa paghawak ng pera, yan, kailangan po nating maituro yan sa mga mas nakababata sa atin o sa mga susunod pang henerasyon. Kahit nga tayo paminsan na mga nag-a-adulting na, hirap pa rin paminsan, di ba? Paminsan wala po tayong self-control at mahilig po tayong mamili, lalo na
add to cart, o diba, online shopping ang kalaban. Well, actually hindi naman po, pero kailangan po na labanan po natin ang urge na gumastos. Ayan po, pag-isipan ng mabuti kung kailangan nga ba natin ito. At syempre, unahin po natin, i-priority po natin ang pag-iipon. Kumbaga, magtabi po tayo para po sa ating future, o diba? Kaya maganda po yan na isama nyo po sa mga plano ninyo at mga gagawin ngayong bagong taon, ngayong 2024. At syempre, mas masaya kung hindi lang ikaw nag-iisang gagawa niyan, kundi ang buong pamilya. Tingnan nyo, successful ang pamilyang ito at sana gawin rin yan na parang bonding activity na rin ng iba pang mga pamilya dyan. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.